Mga Lods, magandang araw na naman muli sa inyo at atin na naman itong pag-usapan itong si Pyra Lucas, no? Dahil talagang tuloy siya sa kanyang mga posting regarding sa mga politiko dyan po sa may Tarlac, no? Ano nga bang pakinabang nitong si Pyra Lucas dito sa kakabatikos niya sa mga politiko dyan sa may Tarlac? Nakapagtataka lamang po, no? Kasi all the while, no, taga Pampanga yata ito no? Ano nga ba talaga ang pakinabang nitong si Pyra Lucas, no? Sa pagbanat niya sa mga politiko sa Tarlac. Ano nga bang nasa likod ni Pyra Lucas? Meron bang taong nagpapagalaw sa kanya? O ito ba talaga ay kanyang obsession, no? Para gusto rin niya bang tumakbo sa next election at maging politiko rin? Pero mga mamanang, meron akong natisod na balita from 2021 pa regarding kay Pyra Lucas. Meron pala itong kaso nagkaroon pala ito ng warrant of arrest noong taong 2021. Inilathala ng Manila Standard ang arrest warrant out against ex-BACC officer. Aba, sino nga itong ex-BACC officer? Patuloy natin basahan itong lathala ng Manila Standard. An arrest warrant was issued on June 8 against Pyra Lucas, a former officer of the Volunteers Against Crime and Corruption o BACC. Aba, dati pa siyang ex-officer ng BACC. Anyari? Sinampahan siya ng kaso for violation of the Cybercrime Prevention Act of 2012, Republic Act 10175. Inisyu ng Branch 63 of Tarlac City, RTC, 3rd Judicial Region ang warrant of arrest. Nabugat ang kaso ni Lucas nang siya isampahan ng kaso ni Mayor Reynaldo Katakutan ng Kapas Tarlac dahil sa cyber libel, dahil sa paninirang puri nitong si Pyra Lucas, na kung saan ay nalagay sa alanganin ang reputasyon ng opisyales dahil sa inaccuse niya ito ng land grabbing at hinaras daw ang mga farmer ng Kapas Tarlac. At sabi pa rito, Lucas has exploited the use of social media by posting false, baseless and unfounded stories against me and my family. Mayor Katakutan said. Kaya naman pala panay-panay ang kanyang paninirang puri sa mga Tarlac politicians. Ito na nga example, itong si mag-asawang Rivera. Ngayon naman si Mayor Salting ng Bamban Tarlac ang kanyang sinisiraan sa social media. Dahil ang sabi niya rito ay sugarod si Salting, kaya maraming pasugalan sa Bamban Tarlac. Matatandaan na itong si Pyra Lucas ay inireklamo sa ipabidag mo kay Ben Tulfo ng isang OFW from Taiwan, na kung saan di umano ay hininga ni Pyra Lucas o Pera Lucas itong OFW ng 80,000 pesos para tulungan daw ito sa kanyang problema sa kanyang lupain. Pero ayon sa OFW, nang matapos niyang ibigay ang 80,000 pesos kay Pyra Lucas ay hindi na ito nagpapakita o nagpaparamdam sa kanya. At lalong hindi naman daw siya natulungan dahil hindi naman daw ito nagkaroon ng katuparan ng kanyang ipinangako sa OFW. Kaya katakot-takot na sabon ang ginawa ni Ben Tulfo dito kay Pyra Lucas na walang banlawan. Bakit nga ba sinipa itong si Pyra ng BACC? Ano nga bang dahilan? Lucas, a self-proclaimed anti-corruption crusader, was kicked out by the BACC last April 2021. Sa Board Resolution number 3 ay inannounce ng BACC na expelled at removed na si Pyra Lucas bilang membro at Central Luzon Coordinator. Pinagbawalan din siyang gamitin ang pangalan ng BACC o i-represent ang grupo sa kahit anong aktibidad. Ang desisyon ay base sa reklamo ni Paul at Erlinda Santos na nagsabing humingi umano si Lucas ng 2.2 million kapalit ng pagpapabilis at pag-aayos ng petition for review ng kaso ng anak nila sa DOJ. Tuloy natin ang kwentuhan, Ito nga si Pyra ay nakakuha daw ng 1.2 sa 3 hulog noong July 24, August 22 at September 11, 2017. Pero hindi niya natupad ang ipinangako. Ayon sa BACC, hindi rin ibinalik ni Lucas ang pera kaya't nalagay sa masamang imahe ang kanilang organisasyon. Now, it can be told sa nahukay kong balita mula from the past nitong si Pyra Lucas o
pera Lucas, no? Ibig sabihin mo ang pera talaga, no? Hindi totoong anti-corruption. Hindi, ito ay kanyang pagkakataan. Mukha siyang pera, nangingikil. Since meron na siyang history ng panghihingi ng pera kapalit ng kanyang tulong na hindi naman niya ibinibigay, eto malamang yung ginagawa niya sa mga politiko sa Tarlac ay ganun din, no? Ang gusto lamang niya ay maapanghingi, mabayaran siya ng mga politikong kanyang sinisiraan sa social media. Kaya mga kabayan, mag-iingat po kayo sa taong ito na si Pyra Lucas, no? Dahil ito po ay may history din po ng pangingikil, no? Panghihingi ng pera pero hindi ka naman niya tutulungan ko. Kaya beware po tayong lahat sa kanya, no? Kaya patunay lamang po ang kasabihang walang baho ang hindi umaalingasaw.